ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Lahat ng bagay sa mundong ibabaw ay may dahilan. Kahit pagluha natin at kalungkutan ay may katapusan. Ikaw kabarangay, naniniwala ka ba na habang may buhay ay may pag-asa? Dear Papa Dudut, bilog ang mundo. Yan ang laging sinasabi sa akin ng nanay ko noong nabubuhay siya. Ibig sabihin, kung pinanganak kang mahirap basta masipag ka, madiskarte, matyaga at mapagtiis ay hindi ka mamamatay na mahirap. Naniniwala ako sa sinabi ng nanay ko kasi noong araw ay isang kahig isang tuka talagang pamilya namin. Tubong Morong Rizal kami bago ako napadpad sa Cebu para magtrabaho 5 buwan pagka-graduate ko sa kolehiyo. Dahil sa pagsisikap ko ay unti-unti kong nabigyan ng maayos na buhay ang tatay ko. Malayo pa kami sa pagiging mayaman pero hindi na kami nagugutom, Papa Dudut. Bago ko ipagpatuloy ang pagbabahagi ng kwento ko ay tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Carissa. 31 years old at ngayon ay nandito na ulit ako sa Rizal. Lagi pa rin ako nakatutok sa Barangay Love Stories at inaabangan ang inyong programa. Marami kasi akong natututunan mula sa mga kabarangay natin na nagpapadala ng istorya nila. Kaya naman na-inspire ako na sumulat sa inyong istasyon, Papa Dudut. Tulad ng sinabi ko kanina, hindi kami pinanganak na mayaman, pero masipag ang mga magulang namin. May babuyan kami na siyang pangunahing kabuhayan namin noong araw. Nagsimula lamang yon nang minsang bumili si nanay ng biik na nilalako sa bisikleta na sinubukan niyang alagaan at palakihin. Simula nga noon ay nag-alaga na sila ni tatay ng 1 hanggang 3 biik na binebenta namin tuwing ika-4 na buwan. Yun po ang tumutusto sa pag-aaral namin at pambayad ng mga bills. Pero habang hindi pa pwedeng pagkakitaan ng mga alaga naming baboy ay naglalako ng repack na bawang at paminta ang mga magulang namin. Pero noong 14 na taong gulang ako ay nagka-pulmonary tuberculosis si nanay. Lumala po yun kasi hindi agad naagapan dahilan para maaga siyang kunin sa amin. Mabilis po na nagdaan ng ilang taon, na-survive naman po namin ang buhay namin kahit na medyo mahirap. Nagpatuloy ang pag-aalaga ni tatay ng baboy na tumutusto sa pag-aaral ko sa kolehiyo. Hindi pa rin siya tumigil sa paglalako ng mga repack na bawang at paminta na dinadagdagan niya ng mga gamit panlaba, Papa Dudut. Tay, kape tayo. Ay, salamat nak. Kape tayo. Sige po, Tay. Anong oras pasok mo sa school? 8:00 po. Maaga pa naman, 6:30 pa lang po. Alis ako mga 7 siguro. Maglalakad ka lang? Opo, Tay. Para exercise na rin. Gusto mo sumabay na lang sa akin? Nahiram ko yung bisikleta ni pareng Emong. May sidecar yun. Naku, Tay, ayos lang. Mabigat ako. Baka mahirapan kayo magpedal. Anong tingin mo sa tatay mo? Mahina? Mas malakas pa ako sa kabayo, oy. Hindi ko naman po sinabing mahina kayo. Pero okay lang po na maglakad ako. Tsaka, bakit po kayo nang hiram ng bike kay Manong Emong? Malayo po ba ang pupuntahan nyo? Oo, iikutin ko yung Angono sa Taytay, nak. Pupuntahan ko yung mga suki ko dun. 2 linggo rin kasi akong di nakadayo sa kanila kasi nagkasakit ako. Basta, Tay, huwag kayo masyadong magpakapagod. Kagagaling nyo lang sa sakit, baka mabinat po kayo. Oo, nak. Di ko naman pipilitin kung di ko kaya eh. Saka laking tulong ng bisikletang pinairam ni paring Emong. May bonus pang malapad na payong.
Sigurado marami ako mapagbebentahan nito. Mas marami sana kung yung tricycle ng Tia Luz mo yung nahiram ko. Kaso alam mo namang di ako pahihiramin nun. Hayaan niyo po. Pag nakagraduate ako at nakapagtrabaho, pag-iipunan ko yung pambili natin ng tricycle niyo. Promise po yan. Nako, salamat kung ganun. Pero wag mo na munang isipin yun. Pagtuunan mo ng pansin yung sarili mo pag nakapagtapos ka na ng pag-aaral. Pwede ba yun? Siyempre kayo po ni Jet yung inspirasyon ko, kaya ako magtatapos sa pag-aaral, Tay. Hindi na po ako makapaghintay na makatulong sa inyo. Salamat kung ganun, pero kaya ko pa naman. Naaawa lang po ako sa inyo. Lalo na nung nagkasakit kayo kasi naulanan kayo sa paglalako. Naisip ko na kapag nagtatrabaho na ako, pwede ko na kayong patigilin sa pagtitinda. Baka naman manghina ako kapag wala na akong ginagawa, nak. Pwede kayong mag-alaga na lang ng baboy. O di kaya magtindahan para hindi na po kayo lalakad ng malayo sa pagtitinda. Mas okay po yun. Sige, kung ano yung ibigay ng Panginoon. Pero sa ngayon, magtatrabaho muna ako ng mabuti para may pambili tayo ng ulam at bigas. Saka pambayad na rin sa tindahan. Kasi sinisimangutan na ako ni Aling Ting. Oo nga, Tay. Ayaw na nga po niya tayong pautangin. Naiintindihan ko naman kasi negosyo niya yun. Basta nak, magsikap ka sa pag-aaral mo para di ka tumulad sa akin, ha? Hamak lang na tindero at nag-aalaga ng baboy. Hindi naman po hamak yung trabaho niyo. Marangal po yun. Lagi ko po kaya kayong binibida sa mga classmate ko. Sinasabi ko sa kanila na meron akong napakasipag at madiskarteng tatay. Proud po ako sa inyo, Tay. At masaya po ko kasi kayo ang tatay namin ni Jet. Proud din ako sa inyo ng kapatid mong yun, nak. At sigurado ako na proud din ang nanay nyo kung saan man siya naroroon. Sana kasama pa natin siya para nakikita niya kung gaano kayo nagsisikap ni Jet. Ay, miss na miss ko na ang nanay nyo. Miss ko na rin po si Nanay, Tay. O siya, bago pa tayo magkaiyakan, ubusin na natin tong kape para makapag-asikaso na tayo. Sige, Tay. Paghahanda ko po kayo ng baon para may makain kayo sa tanghalian. May sinaing na tulingan pa naman para sa ulam. Sige, salamat. Si Jet, tulog pa ba? As usual, pero gigisingin ko na po. Mabuti pa nga. Nung nakaraang araw, naulian sa klase nila kasi kukupad-kupad. Simula nang mawala si nanay ay hindi na nag-asawa si tatay. Bukod sa naging abala na siya sa pagtataguyod sa amin ng kapatid kong si Jet ay wala raw papantay kay nanay sa puso niya. Ang laki ng paghanga at respeto ko sa tatay ko kasi siya lang ang nagtaguyod sa pamilya namin. Kaya siya ang inspirasyon ko, kaya ako nag-aral ng mabuti at nangarap na makapagtapos. Alam kong proud sa akin si tatay dahil sa mga achievement ko pero minsan ay hindi ko mapigilang mapatanong sa sarili ko kung sapat na ba yon. Gusto ko na kasing magtrabaho para makatulong sa mga gastusin namin sa bahay pero ayaw ni tatay dahil 2 taon lang naman daw ay makakagraduate na ako sa kolehiyo, Papa Dudut. Pero hindi lang naman yon ang dahilan kaya gusto ko nang magtrabaho na lang at kumita ng pera. Isa kasi sa mga tiyahing ko na kapatid ni nanay, si Tia Luz, ang laging nagsasabi na wala naman daw patutunguhan ang pagtatapos ko ng kolehiyo. Palibhasa ay hindi siya naniniwala na malayo ang mararating ko kasi mauuwi lang daw ako sa pag-aasawa ng maaga kaya bakit pa ako nag-aaksaya ng pera sa pag-aaral? May kaya si Tia Luz, may paupahang apartment siya sa Binangonan na siyang pangunahin niyang pinagkukunan ng income. 3 palapag din ang bahay niya at may isa silang SUV at tricycle. Sa mga kapatid ni nanay, si Tia Luz ang sinuwerte sa buhay matapos mga pangasawa ng Japanese citizen. Nagkakilala sila noon sa Japan noong minsan siyang nagtrabaho bilang entertainer. Kaya lang ay hindi maayos ang pakikitungo niya sa amin ng kapatid kong si Jet, Papa Dudut.
Tamang-tama. Sarap nito. Hoy, Jet! Ay! Tia Luz, kayo po pala. Oo, ako nga. Ano yung tinatago mo sa likod mo? Patingin? Ha? Wala po. Anong wala? Patingin sabi! Alam ko may ninakaw ka kaya ayaw mo ipakita sa akin. Grabe naman po kayo sa ninakaw. Hindi ko po magagawang magnakaw. O ano nga yung tinatago mo sa likod mo? Ito po. Cupcake lang po to. Kinuha ko po dun sa box kanina kasi nagugutom na ako. Akin na nga yan! Akin na yan! Kahit talaga kailan napakapatay gutom mo! Sobra naman po kayo magsalita. Marami naman po yan. Isa lang po ang kinuha ko sa box. Kahit na! Para sa mga bisita ng anak ko yon. Hindi yung para sa'yo. Ano pong para sa akin dyan? Kanina pa po ako naghuhugas ng mga kaldero na pinaglutuan nyo ng handa pero hindi nyo pa po ako pinakakain. Problema ko pa ba yon? Bakit hindi ka kumain sa inyo bago ka pumunta rito? Pambihira! Pati ba naman pagkain mo sa akin mo pa itatanong? Tiya naman kung makapagsalita kayo parang hindi nyo ako pamangkin ah. Tsaka ang dami ng handa nyo. Hindi ko naman mauubos lahat yun. Wala akong pakialam kahit pamangkin kita. Pumunta ka rito para magtrabaho at hindi para kumain. Kapal na mukha mo. Tia Luz, ano po nangyayari rito? Bakit niyo po sinabihan na makapalamukha ng kapatid ko? Nagtanong ka pa talaga. Totoo namang pareho kayo makapalamukha niyang kapatid mo. Nagugutom lang naman ako kaya ako kumuha ng isang cupcake ate. Tapos bigla nang nagalit si Tia Luz. Parang dragon na bumubuga ng apoy. Kung ano-ano nang sinabi sa akin. Anong sinabi mo? Sinong dragon? Kayo po. Jet, ano ba? Tiyahin pa rin natin siya. Huwag mong bastusin. Nakakainis na kasi ate. Kala mo kung sino porke mayaman at may pambili ng pagkain. Kung ayaw nyo akong pakainin, di kayo maghugas ng mga kaldero nyo. Hoy! Saan ka pupunta? Uuwi na ako sa amin. Jet naman. Tignan mo nga yung kapatid mo. Naturingan nag-aaral pero napakabastos. Pasensya na po kayo, Tia. Pagsasabihan ko na lang po si Jet pag uwi sa bahay. Aba dapat lang. Pero tapusin mo muna yung mga hugasin doon. Dalihan mo. Opo. Kapag nagkakaroon ng handaan kina Tia Luz ay iniimbitahan niya lahat ng mga kamag-anak namin. Kasama na kami doon pero kami ni Jet ang nakatoka sa paghuhugas ng pinggan o mga kalderong pinaglutuan. Minsan ayaw na lang namin pumunta pero sinasabihan kami ni tatay na baka magtampo si Tia. Kaya lang habang tumatagal ay pasama ng pasama ang trato niya sa amin ng kapatid ko, Papa Dudut. Oo, mahirap lamang kami pero may dangal kami. Kaya lang, pati yun ay inapakan ng tiyahin namin. Nung una ay hindi ko maintindihan kung bakit maayos naman ang pakikitungo niya sa ibang kamag-anak namin pero sa amin ni Jet ay ibang-iba. Hanggang sa kinuwento nga sa akin ni tatay na galit sa kanya si Tia Luz dahil siya raw ang naging asawa ni nanay. Mataas kasi ang expectation ng pamilya ni Tia Luz kay nanay. Siya kasi ang panganay at inaasahan na mag-aahon sa kanila sa kahirapan. Pero nabuntis ni tatay ang nanay ko kaya hindi siya nakapagtapos ng pag-aaral. Si Tia Luz ang nagsakripisyo para itaguyod ang pamilya nila. Doon siya nag-ibang bansa at nakipaghiwalay siya sa boyfriend niya rito sa Pilipinas para magpakasal. Ilang taon din siyang nanatili sa Japan bago siya umuwi sa Pilipinas noong naghiwalay sila ng dati niyang asawa, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Ayaw ko naman na baliwalain ang pagsasakripisyo ni Tia Luz para sa pamilya nila. Pero hindi naman tama na sa amin niya ibunto ng galit niya sa mga magulang namin, Papa Dudut. Sa kakadugo niya kami, kaya bakit kailangan niya kaming tratuhin ng iba? Mabuti pa nga yung ibang tao mabait yung pakikitungo niya. Tapos sa amin ni Jet ay daig pa yung pulubi na namamalimos ng pagkain kung pagdamutan niya. Sa kabila ng lahat ay hindi ako yung klase ng tao na mapagtanim ng galit. Hindi rin kami tinuruan ng mga magulang namin ng ganon kaya sa abot ng makakaya namin ng kapatid ko, kami na lamang ang umuunawa kay Tia Luz.
Minsan lang talaga ay napipikon si Jet sa tiyahin namin kaya inaasar niya pero pinagsasabihan ko naman yung kapatid kong yon. Isang araw ay kumalat ang isang sakit sa lugar namin at naapektuhan ng husto ang mga alaga naming baboy. Marami rin sa mga kapitbahay namin na may babuyan ang namatayan ng baboy. Kabilang na ang mga alaga namin kaya malaking lugi talaga yon sa amin, Papa Dudut. Bukod doon, yung perang kikitain sana pag nabenta ang mga alaga namin ang gagamiting pambayad sa tuition fee ko sa susunod na semestre. Pero dahil namatay, ang mga baboy namin ay wala na kaming maibebenta. Kaya nangutang si tatay kay Tia Luz ng pang-enroll ko, wag lamang akong mahinto sa pag-aaral. Kapalit noon ay naguhugas ako ng pinggan at naglilinis sa bahay nila hanggat hindi pa nakakabayad si tatay, Papa Dudut, sa kanyang pagkakautang. Carissa, kanina ka pa dyan sa mga hugasin. Hindi ka pa rin tapos? Pasensya na po, kasi simula ko pa lang kasi. Naglinis pa po ako ng bakuran nyo. Marami po akong winalis sa mga dahon tsaka nagdampot din po ako ng dumi ng mga aso nyo. Anong pinupunto mo? Na makalat tong bahay namin? Po, hindi po. Pinapaliwanag ko lang kung bakit kasi simula ko pala maghugas ng mga pinggan. O anong pakialam ko sa paliwanag mo? Dapat kasi inuna mo yan bago yung pagwawali sa bakuran at paggawa ng kung ano-ano. Kanina pa yung mga hugasin dyan, siguradong nanigas na yung mga kanin sa plato. Kaya nga po binabad ko muna saglit para madali ko makuskus. Ano? Nagsasayang ka lang ng oras sa ginagawa mo. Kuskusin mo na yan. Wala akong pakialam kung masugatan ka sa tigas na mga kanin dyan sa pinggan. Basta tapusin mo na yung paghuhugas mo kasi maglalaba ka pa. Po? Anong po? Bingi ka ba, Carissa? Hindi po, pero seryoso kayo? Paglalabahin niyo po ako? Bakit hindi? Hindi niyo naman po ako katulong, Tia Luz. Tsaka paglilinis lang ng bakuran at paghuhugas ng pinggan yung napagkasunduan natin gagawin ko rito sa bahay niyo. Hindi na po kasama dun yung paglalaba. At bakit ka nagre-reklamo? Alalahanin mong may utang sa akin yung tatay mo kaya wala kang karapatang magreklamo. Babayaran naman po ni tatay yung utang niya sa inyo. Hindi niyo naman po kinakaltas dun yung paglilinis at paghuhugas ko ng pinggan. Kaya bakit niyo ako paglalabahin ng mga damit niyo? Aba, bakit ganyan ka kumakasagot? Baka nakakalimutan mong tsahin mo ako. Nag-aaral ka pa naman pero wala kang respeto? Hindi ko naman po kayo binastos eh. Sinabi ko lang po yung totoo. Tsaka opo, tiyahin ko nga po kayo. Pamangkin niyo ko. Pero bakit parang ibang tao naman yung turing niyo sa akin? Nagtatanong ka pa talaga alam mo naman yung rason. Sa tuwing nakikita ko kayo ng kapatid mo, naaalala ko yung nanay niyo. Kasalanan talaga ng mga magulang niyo kung bakit ako yung kinailangang kumayod na parang kalabaw nung araw makaahon lang sa kahirapan yung pamilya namin. Kung hindi kasi siya nag-asawa na maaga tapos ang inasawa niya pa yung tatay niyong mas mahirap pa sa daga. Matagal na po nangyari yun, tsaka wala na po si nanay. Hanggang ngayon hindi niyo pa rin po siya napapatawad. Tsaka wag naman po kayo magsalita ng ganyan sa tatay namin. Kasi kahit mahirap lang kami, masikap at masipag naman po si tatay. Kahit kailan hindi ko mapapatawad yung nanay niyo. Tsaka dapat lang na magsipag sa pagtatrabaho yung tatay niyo. Kasi wala kayong pera, no? Pasalamat ka nga sa akin kasi kung hindi ko kayo pinautang, di hindi ka makakapag-aral. Tsaka sigurado ka ba makakapagtapos ka sa college? Bakit naman po hindi? Kasi nga marami na sa mga kabataan ngayon yung pinipili na lang mag-asawa para makatakas sa kahirapan. Nag-aanak, tapos lalo naghihirap kasi mahirap din yun na pangasawa. Sigurado ako na ganun lang din mangyayari sa'yo. Hindi po totoo yan. Kasi may pangako ako sa sarili ko na magtatapos ako ng college at magtatrabaho para matulungan si tatay. Kaya kahit na anong sabihin nyo, hindi po ako makikinig sa inyo. Sa'yo talaga nagbana yung kapatid mo, no? Suwail, mahilig sumagot. Kaya kayo mahirap Mga bastos kayo. Sinasabi lang po namin yung totoo. Hindi po yun pambabastos. Excuse me po, kasi maghuhugas na ako ng mga plato.
Kahit po pinakita kong kaya ko ay umiyak pa rin ako matapos ang engkwentro namin ng tiyahin ko. Pero mas pinili kong hindi sabihin kay tatay ang pang-aabuso nito sa akin. Ayoko na kasing dagdagan yung iniisip niya at alam ko na maging siya ay nakarinig ng hindi magandang salita kay Tia Luz bago siya nito pinautang. Pero pikit mata niya lamang yung tinanggap, wag lamang akong huminto sa pag-aaral. Sa kabila ng lahat ay naririnig ko pa rin sa isipan ko ang mga sinasabi sa akin ng tiyahin ko. Lalo na yung tungkol sa pag-aasawa ko ng maaga, Papa Dudut. Gusto kong magtampo at magalit sa kanya dahil wala naman siyang kakayahang makita ang hinaharap ko. Hindi siya manghuhula, kaya wala siyang karapatan na pangunahan ang mangyayari sa akin. Saka hindi ko priority ang pag-aasawa dahil gusto ko pang makapagtapos ng pag-aaral at matulungan ang tatay namin. Ang unfair lang kasi kung sino pa yung mga taong kadugo mo, sila pa yung mga walang bilib sa'yo. Tapos kung husgahan ka nila, akala mo ay kilalang kilala ka na nila. Kaya masama ang loob ko kay Tia Luz matapos niyang sabihin sa akin ang mga katagang yon. At iparamdam na wala kaming karapatang umasenso, Papa Dudut. Pag ako nakagraduate at naging pulis, huyo talaga sa akin yan si Tia Luz. Ano bang sinasabi mo, Jet? Yung totoo, yun lang ang sinasabi ko. Kasi naman sumusobra na yung pagiging kontrabida niyang tiyahin natin yan eh. Kung makapagsalita sa atin ng di maganda, akala mo kung sino siya. Sa bagay, masyado mainit ulo niya sa atin kahit wala naman tayong ginagawang masama. Hindi ko rin maintindihan kasi mabait naman tayo sa kanya. Sinusunod natin yung gusto niya. At kahit na ganun ang sinasabi niya sa atin, hindi tayo nagtatanim ng galit. Hindi kasi yun ang turo ni nanay at tatay sa atin. Pero ako ate, inis talaga ako kay Tia Luz. Kasi akala mo kung sino magsalita palibasa may pera. Naku, pag ako talaga yumaman. Baka sa kakaganyan mo, hindi ka payamanin ng Diyos ah. Bakit naman hindi? Hindi naman ata makatarungan yun. Si Tia Luz nga nagkapera eh. Tapos ako hindi pwede. Sawang-sawa na ako sa pagiging mahirap. Siyempre, kasi kung gagamitin mo sa hindi mabuti yung pagiging mayaman mo, baka nga hindi na yung magkatotoo. Kailangan kahit na ginawan ka pa rin na masama ng kapwa mo, hindi mo yun gagawin sa kanya pabalik. Naniniwala naman ako na makakaahon tayo, na magiging maayos ang buhay natin. Pwede mangyari yun kasi nagsikap tayong umasenso at wala tayong inaapakang tao. Kaya tigilan mo na yung mga sinasabi mo kay Tia Luz. Alam ko naman yun ate. Di ko lang mapigilan yung sarili ko kasi sobra na talaga siya. Gusto kong patunayan sa kanya na hindi totoo yung mga sinasabi niya tungkol sa atin. Alam mo ba yung isa pang kinagagalit ko sa kanya? Sinabihan niya ako na hindi daw ako makakagraduate kasi makakabuntis lang daw ako at magkakaanak ng maaga. Magiging pariwara daw ang buhay nating dalawa, lalo na ako kasi bulakbul daw ako. Talaga? Oo, sinabi niya yun. Anong sabi mo? Sinabi ko sa kanya na tigilan niya yung kapupuna sa akin. Imbis na ako yung pinapansin niya, pagtuunan niya ng pansin yung anak niyang lalaki para makita niya kung sino yung mas bulakbul sa amin. Kasi kung makapag-cutting class yun, wagas. Huy, sinabi mo talaga yun? Oo, bakit ko naman pipigilan ang sarili ko? Wala lang, ang tapang mo kasi. Nasa katwiran kasi ako ate. Masyado siyang bulag-bulagan sa mali ng anak niya. Tapos pagdating sa atin, todo po na siya. Parang siya'y nagpapaaral sa ating dalawa kung makapagsalita. Daig pa niya si tatay. Sige nga ate, sabihin mo nga sa akin. Tama ba yun? Mali. Kasi mabuti sana kung nakakatulong sa atin yung mga sita niya. Kaso hindi. Tsaka isa pa, hindi naman totoo yung mga pinagsasabi niya tungkol sa atin eh. Lakas niya mag-imbento ng kwento. Sinabihan din niya ako na hindi rin ako makakagraduate kasi magkakaasawa raw ng maaga. Kita mo na? Napaka talaga niyang tiyahin natin na yan. Nakakabuisit. Oh, kalma ka lang. Kitang-kita ko na yung ugat mo sa mga mata oh. Seryoso, nakita mo? Joke lang. Ate, hindi ka naman makausap na matino eh. Nakakainis. Huwag ka na kasing gigil masyado kay Tia Luz. Baka hindi alam marami na pala siyang pinagdadaanan kaya ganun ang ugali niya. Wala akong paki sa mga pinagdadaanan niya. Hindi lisensya yon para siya maging maldita. Daig niya pa yung mga kontrabida sa GMA ah.
Hindi na natin mababago yung ugali ni Tia. Ang kaya natin baguhin ay yung kapalaran natin. Kaya nga tayo nag-aaral para makagraduate eh. Hindi ba yun ang gusto ni nanay at tatay para sa atin? Oo, tsaka yun din naman ang gusto natin para sa sarili natin. Tama. Kaya kahit mahirap, gawin nating inspirasyon yung mga pinagdadaanan natin ngayon. Tsaka sabi nga ni nanay, bilog ang mundo. Ibig sabihin hindi tayo palaging nasa ibaba. At hindi rin palaging nasa itaas si Tia Luz. O siya, mabuti pa magsaing ka na. Kasi malapit na dumating si tatay. Para naman kakain na lang tayo mamaya. Pero wala pa tayong ulam, ate. For sure may dala naman si tatay eh. Sige na, magsaing ka na. Sige. Naiintindihan ko kung bakit galit si Jet kay Tia Luz. Pero sa abot ng makakaya ko ay pinagsasabihan ko siya na huwag magtanim ng sama ng loob sa tiyahin namin. Pero minsan, ang lakas talagang mamikon ng tiyahin namin yon. Nagpatuloy ang paghuhugas ko ng pinggan at paglilinis ng bahay ni na Tia Luz hanggang sa makabayad si tatay ng perang inutang niya rito. Tinis ko ang lahat ng mga masasakit na sinabi ng tiyahin ko kasi alam ko na hindi naman habang buhay ay magiging tagahugas lamang ako. Nagsikap po ako sa pag-aaral at hindi nagtagal ay nagbunga yon nang makapagtapos ako sa kolehiyo pagkalipas ng 2 taon. Sobrang saya ng tatay ko nang ialay ko sa kanyang diploma ko at kitang-kita ko ang ismid at irap sa mata at mukha ng tiyahin ko kasi hindi siya makapaniwala na nakapagtapos ako sa pag-aaral, Papa Dudut. 5 buwan din akong nagtrabaho sa isang maliit na private company sa Rizal bago ako nag-decide na pumunta ng Cebu. Nakakita kasi ako ng opportunity doon kaya naman hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa. Nagpaalam ako kay tatay at pinayagan naman niya ako basta mag-iingat lang daw ako. Nagtrabaho ko bilang marketing officer sa isang pharmaceutical company doon. Ako na rin, Papa Dudut, ang nagpaaral kay Jet na nooy malapit na rin makapagtapos sa kurso niyang criminology at nagpatuloy ngayon hanggang nakapag-training na siya ng mga panahong yon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Hindi pa kami mayaman pero malayo na sa dating isang kahig isang tuka ang aming pamumuhay, Papa Dudut. At kahit mahirap mapalayo sa pamilya ay tiniis ko yon para masuportahan sila. Bukod kasi sa pagiging regular employee ko ay rumarakit po ako bilang isang English tutor online. Ginagawa ko yon sa loob ng 4 na oras sa gabi pag uwi ko galing sa trabaho. Kailangan ko kasing madagdagan ang income ko para matupad ko yung pangarap ni tatay na mapaayos yung bahay namin at makabili ng tricycle para sa kanya. Kapag may pagkakataon ako makapagbakasyon ay umuwi ako sa Rizal para makita sina tatay at Jet. Na noong panahon na yon ay ganap ng pulis ang kapatid ko at katukatulong ko na rin sa buhay. Marami po kasi kaming pangarap na gusto naming tuparin. Isa na nga po doon yung pagpapaayos ng bahay namin. May isang beses na umuwi kami sa amin para magbakasyon ay nabalitaan ko ang mga kamalasang dumapo sa pamilya ni Tia Luz ko. At lahat ng yon ay ikinuwento sa akin ni na Jet at tatay, Papa Dudut. Mga anak, salamat sa perang pinadala nyo kasi matatapos na yung pagpapagawa natin ng kusina. Inuna ko lang yung bubong para di na tumutulo pag umuulan. At di na kailangang patungan ng gulong kasi halos tangay ng hangin pag may bagyo. Nakakatuwa kasi malayong-malayo na yung itsura ng bahay natin ngayon sa dati. Oo nga, hindi na natin kailangan mag-alala lalo na kapag umuulan. Basta tay, yung susunod na sahod ko para naman yun sa pagpapapintura ng loob nitong bahay. Idamay na natin pati yung labas. May napili na rin pala akong kulay, mint green. Sakit naman sa mata nun. Uy, grabe ka naman sa favorite color ko, ate. Sige, basta mint green yung kulay ng loob. Tapos yung kulay ng labas, si ate mo papiliin mo. Sige tay, kayo bahala. Ganun na lang diskarte natin.
Okay na sa akin yung simple lang. Kayo na po ang bahala, Tay. Kasi hindi ako magaling tumingin sa ganyan. Sige, pero wag nyo rin kalimutan mag-enjoy sa mga pera nyo ha. Kasi baka wala na kayong magastos dahil panay kayo bigay sa akin. Tay, huwag kayong mag-alala. May pera pa naman po ako. Enjoyin nyo lang yung mga binibigay namin sa'yo. Ako rin po. Kaya wag na kayong mag-alala masyado. Kasi napag-usapan namin ni Jet na project namin tong bahay natin. Pagtutulungan po namin to hanggang matapos at may ayos. Ang swerte ko talaga sa inyo. Salamat ulit mga anak. Walang anuman po, Tay. Naalala ko lang, nag-chat po pala sa akin si Tia Luz. Nangungumusta po siya. Nagtaka nga po ako kasi hindi niya naman gawain yon. Pero nireplyan ko naman po ng okay lang. Buti ka nga ate, nire-replyan mo eh. Kasi ako, hindi. Takot ako eh. Baka kasunod nun, mangutang bigla. Jet naman, wag mo namang sabihin yan. Basta ate, huwag ka masyado maging mabait dun. Kasi kung hindi mo pa nababalitaan, wala nang pera yung tsahin nating yun. Naghihirap na siya. Ha? Hindi ko nabalitaan yan Paano nangyari na wala na siyang pera? Winaldas nung anak niya sa sugal. Tapos pati yung tsahin mo mismo, nalulung na rin. Anong sugal? Kasino. Ginagabi na raw doon tapos kulang na lang doon na matulog. Nakakalungkot kasi nagbenta at nagsanla na rin yun ng ibang gamit nila. Inalok pa nga ako kung gusto kong bilhin yung rice cooker at blender nila eh. Kinuha ko na rin kasi naawa ako. Wala na raw silang pangkain. Hanggang ngayon nandyan pa. Di ko naman magamit yung blender pero yung rice cooker ginagamit ko. Sayang naman kasi. Hanggang ngayon po ba nagsusugal pa rin si Tia? Hindi na kasi wala na siyang pera eh. Lagi ngang pumupunta yun sa bahay para mangutang. Hindi na rin kasi siya sinusuportahan ng anak niya. Matapos lumayas sa bahay na tanga yung iba niya pang pera sa mga alahas. Hala, kawawa naman po pala si Tia Luz. Grabe naman yung anak niya. Sinabi mo pa. Awang-awa nga ako sa kanya kasi lagi na lang malungkot. Umiiyak o kaya nakatulala pag nadadaanan ko rin sa bahay nila. Baka yun na yung karma niya. Jet naman, huwag mong sabihin yan. Sa totoo lang tayo ate. Bakit? Grabe kung itrato niya tayo dati. Napakasama ng ugali. O ayan, bumalik sa kanya yung mga sinabi niya. Siya yung minalas. Anak, hindi pa rin tayo pwedeng maging masaya dahil lang may di magandang nangyari sa tiya mo. O kahit na sinong tao, kasi masama yun. Alalahanin mong hindi ganun ang tinuro ko sa inyo ng ate mo. Ay, sorry po tay. Sorry din ate. Ayos lang, basta wag mo na lang ulitin. Pinapasabi rin pala ng tiya nyo na sorry daw sa mga nasabi niya noon sa inyo at sa pamilya natin. Hiyang-hiya raw siya kasi di niya akalain nakakaramahin siya. Ay, hindi ko kayo pinapwersang makipagbati sa tiyahin nyo kasi alam kong di talaga maganda yung pinagdaanan nyo sa kanya. Kayo na rin bahala kung kakausapin nyo pa siya mga anak. I-chat ko po si Tia Luz. Kukumustahin ko siya. Kawawa naman po kasi siya, Tay. Lalo na mag-isa na lang siya sa bahay nila ngayon. Sige nak, mabuti pa nga. Pero kung iisipin, ibang klase talaga maglaro ang kapalaran no? Hindi ako makapaniwala sa mga nangyari kay Tia Luz at hindi ko rin mapigilang maawa sa kanya. Kahit sinong ina hindi deserve na tratuhin ng masama ng kanyang anak. Doon ko napatunayan na kahit gaano ako nagtatampo sa kanya noong kabataan ko, ay hindi ko pa rin magawang magtanim ng galit sa kanya. Gusto ko siyang tulungan pero hindi ko alam kung paano magsisimula. Hindi ko na kasi talaga siya kinausap pagkatapos ng insidente sa bahay nila dahil nangako ako sa sarili ko na lalayuan ko na siya, Papa Dudut. Pero itinuloy ko ang sinabi kong i-chat si Tia Luz. Nagkausap kami at humingi siya ng tawad sa akin. Sinabi ko na gusto ko siyang tulungan kahit papaano kaya nagpapadala ako ng pera sa kanya para may makain siya. At kahit paano ay may pambayad siya sa mga bills. Hindi na rin naman ako nakarinig ng kahit na anong salita kay Jet tungkol sa tiyahin namin
kasi alam kong kahit siya ay naaawa rito. Lumipas nga ang 2 taon, Papa Dudut, natapos na po ang bahay namin at nakapagpatayo ng maliit na tindahan para kay tatay at binilhan rin namin siya ng pangarap niyang tricycle. Bago mag-pandemic ay nag-resign ako sa pinagtatrabahuhan ko sa Cebu at umuwi ako sa Rizal upang tulungan si tatay na asikasuhin na lamang yung tindahan namin. Work from home ako bilang tutor at virtual assistant. Sa pagtutulungan namin ay guminhawa ang buhay namin, Papa Dudut. Tia Luz, ako na po dyan. Wag na. Ako na at saka patapos na ako rito, Carissa. Ay, nakakahiya po kasi. Pinagkainan namin yan eh. Dapat kami na po yung naguhugas niyan. Ayos lang kasi binigyan nyo naman ako ng ulam. Kaya sabi ko sa tatay nyo, kapalit nun, lilinisin ko tong bahay nyo at maghuhugas na rin ng pinggan. Huwag ka nang mahiya. Ako nga yung dapat mahiya kasi palagi nyo na lang akong tinutulungan. Kamag-anak po namin kayo at mahal po namin kayo. Ay, talaga? Opo. Ang tagal ring walang nagsasabi sa akin na mahal nila ako. Ikaw pa lang ulit. Yung iba kasi nating kamag-anak galit sa akin eh. Akala ko nga pati kayo ni Jet at ng tatay mo galit sa akin kasi nga naging masama ako sa inyo nung araw. Di ba, sabi ko nga po napatawad ko na kayo. Tsaka hindi naman po kami nagalit sa inyo. Nagtampo lang po. May karapatan naman kayo magalit sa akin. Ang pangit nung trato ko sa inyo noon. Kaya siguro ako minalas at kinarma ngayon. Ewan ko ba kung bakit ako ganun? Yung bang tipong kahit nakakaangat naman ako kaysa sa inyo, hindi pa rin ako masaya. Siguro ganun talaga dahil kinain ako ng galit at hindi ako marunong magpatawad. Tia, umupo nga muna kayo. Salamat. Gusto niyo po ba ng tubig? Kuha ko kayo. Sige, Carissa. Sandali lang po. Salamat. Tamang-tama medyo sumisikip kasi yung dibdib ko. Hindi ako makahinga. Eto po, inumin niyo muna. Salamat ulit. Ayos na ang pakiramdam ko. Huwag niyo na po kasing isipin yon. Nakaraan na po yon. Ang mahalaga, magkakasundo na tayo ngayon. Pinagsisisihan ko yung mga sinabi ko sa pamilya nyo. Lalo na sa'yo, Carissa. Masyado ako nabulag ng galit sa mga magulang nyo at pati kayo ni Jet dinamay ko. Nakakalungkot kasi sarili kong kapatid yung nanay mo. Pero hanggang kamatayan niya, galit ako sa kanya. Kung tutuusin, wala naman siyang kasalanan eh. Hindi rin naman tama na iasa namin sa kanya yung pag-ahon sa pamilya namin sa kahirapan. Dapat kasi nagtulungan kami. Alam ko po na kung nasan man ngayon si nanay, hindi naman siya galit sa inyo. Kasi kung tutuusin, malaki rin po yung sinakripisyo nyo para makaahon sa kahirapan yung pamilya nyo. Kahit po si nanay, thankful sa mga nagawa nyo kasi hindi niya po yung nagawa dahil nga nag-asawa siya na maaga. Naiinggit lang siguro ko sa nanay mo kasi mabuting lalaki yung napangasawa niya. Napakabait ng tatay niyo, Carissa. Kahit na ang dami ko nung sinabi na masama sa kanya, hindi naging mahirap yung pagpapatawad niya sa akin. Ang swerte ng pamilya niyo. Hindi na ako magtataka kung pinagpapahala kayo ngayon. Hindi pa naman po huli ang lahat. Tsaka kung kailangan nyo kami, nandito lang po kami para tumulong sa inyo sa abot na makakaya namin. Ang pamilya nagtutulungan at lagi nagdadamayan. Nahihiya pa rin ako pero salamat talaga. Malaking bagay na nandyan kayo kasi para na akong mababaliw sa buhay. Wala pong anuman. Tsaka naniniwala po ko na hindi pa huli ang lahat. Kung nagbagong buhay kayo at nagsisi sa mga nagawa nyo noon, alam ko po nakasunod na nun yung mga mabubuti at magagandang bagay na mangyayari. Sa ngayon, wag na po muna kayo mag-isip ng kung ano. Basta, mahal po namin kayo at pamilya po tayo.
Iba yung luwag sa dibdib at gaan sa puso kapag marunong kang magpatawad sa mga taong nakagawa ng kasalanan sa iyo. Kaya bago ko sabihin kay Tia Luz ang mga katagang yon ay ipinagdasal ko at pinagpanata sa Diyos nang taimtim na tuluyan nang mawala ang tampo at hinanakit ko sa puso para sa tiyahin namin. Kasi kahit pagbalik-balik ta rin kumaan ang mundo ay pamilya pa rin kami at magkakadugo. Sa kabilang banda ay alam ko rin na kapag sumusobra na ang isang tao sa pagiging masamang ugali nila kahit na kamag-anak mo pa sila ay wala namang masama na putulin ang relasyon ninyo sa isa't isa lalo pat nawawalan ka na ng peace of mind. Sa kasalukuyan ay welcome si Tia Luz sa bahay namin, Papa Dudut, pero madalang na lamang yung pagbisita niya kasi abala na siya sa pananahe sa bahay niya. Binilhan ko po siya ng makinang pangtahi para meron siyang pinagkakabalahan at pinagkakakitaan. Gumagawa po siya ng mga shorts at damit pambata, kurtina at basahan na binibenta niya sa tapat ng bahay niya. Kaya nga ako na lang ang dumadalaw sa kanya sa bahay niya para mangumusta. Tapos kapag Sabado at Linggo ay ini-invite namin siya na sa bahay magtanghalian at maghapunan. Sa kabuuan ay naging mas lalong maayos at mabuti ang relasyon namin sa isa't isa, Papa Dudut. Hanggang dito na lamang ang sulat ko at maraming salamat po sakaling maiere ang istorya ng buhay ko sa Barangay Love Stories. God bless po and more power sa inyong number 1 FM radio station sa Mega Manila. Ang Barangay LS 97.1 ng inyong forever kapuso at kabarangay, Carissa. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Forever.